Kuha naman tayo ng update sa Bagyong Basyang. Makaprempo natin live si Mr. Benson Estareja, weather specialist mula sa Pag-asa. Mr. Benson, good morning. Good morning po, Sir Anjo. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sir Benson, may inaasahan pa bang landfall itong si Bagyong Basyang? Tsaka kung meron, saan-saan po ito at kailan inaasahan? Yes po, within the day po, possible po magkaroon ng panibagong landfall after dito sa may Surigao del Sur po, no, kahapon ng 11:50 p.m. And yan ay sa mga lugar po kagaya po dito sa may Central Visayas, ilan sa mga isla po ng Siquijor. For example, yung southern tip ng Cebu, posible rin po magkaroon ng landfall dyan. Ganyan din dito sa may Negros Island region. And by tomorrow pa po, possible dun sa may area po ng Southern Panay at saka po sa may Northern Palawan. Si Benson, mas maulan nga ba kaysa mahangin itong si Bagyong Basyang? Kung oo, bakit po? Yes, nakikita natin at naobserbahan natin in the last 24 hours, maraming lugar na po dito sa may Caraga region, Davao region, din sa may Eastern Visayas and Northern Mindanao ang kapagtala po ng maulan po na panahon at yung obserbasyon natin, mas maulan siya dahil nakikita natin kasi naaabot siya bilang isang tropical storm lamang, hindi naman siya lalakas pa bilang isang typhoon. At sa ganitong panahon po, no, typical talaga yung ganitong intensity ng mga bagyo. In terms of mga pag-ulan, maraming moisture kasi yung nagsasalubong po together with the cold surge ng amihan. So pag nagtatagpo itong mainit, malamig na hangin, mas nagiging mas nagkakaroon ng mga kapal na ulap at nagkakaroon po ng malalakas na mga pag-ulan. Kaya po, yan yung case natin dito kay Basyang. Kamusta naman po yung track nito ni Basyang sa darating na weekend? For this weekend, we're seeing po na dadaan, after dito sa may Central and Western Visayas, dadaan po ang Bagyong Basyang dito sa may Northern Sulu Sea. So maapektuhan din po yung ating mga kababayan po sa paligid ng dagat, kagaya po dito sa may Southern Mindoro, sa may Romblon, sa may Antique, and then sa may Northern Palawan. And pagsapit po ng Sunday ay nasa may West Philippines na po ito. And at the same time, sa pagbugso ng panibagong amihan natin o Northeast Monsoon, maaaring low pressure area na lamang ito sa Sunday or sa Monday. Kailan po lalabas ng PAR itong si Basyang, Sir Benson? Base po sa ating pinakahuling track, maaaring hindi na lumabas ito bilang isang bagyo no, sa ating area of responsibility. Dahil doon sa pagpasok ng malamig na amihan, maaaring pagsapit po ng linggo ay ito ay low pressure area na lamang habang nasa may northern portion ng Palawan. Dito naman po, para sa mga kapuso natin dito sa Metro Manila, kamusta po ang inaasahang panahon? Yung weather natin for Metro Manila medyo makulimlim po lalo na mamayang hapon and then magpapatuloy yung maulap na panahon hanggang bukas. Ina-expect natin na may mga pag-ulan din po. Mga light to moderate rains lang naman yan po ay dahil sa shear line, hindi naman po direct ng epekto ng Bagyong Basyang. Sir Benson, last question po. May nakikita na po ba tayong kasunod nito ni Bagyong Basyang? Based po sa ating data satellite animation, wala naman tayong nakikitang susunod pa dito kay Bagyong Basyang. Yung forecast po natin for February is 0 or 1 and then patuloy po yung monitoring natin towards the end of February kung magkakaroon ng pangalawa. Maraming salamat po at magandang umaga, Mr. Benson Estareja, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo. At po, ingat. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.